Meron po tayong low pressure area na minomonitor sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility at nakakaapekto na po yan sa ilang bahagi ho ng ating bansa. Aalamin ho natin kung yan ba ay madedevelop bilang mahinang bagyo o tropical depression sa mga susunod po na mga oras. Aalamin din natin ang epekto po ng easterlies o yung maalinsangang hangin na nanggagaling ho sa karagatang Pasipiko. Gayun din ang Super Typhoon Dolphin na nasa labas ng ating bansa. Bagamat masyadong malayo, titignan natin kung magkakaroon ba ng impact o makakabuo yan ng mga bagyo malapit po sa ating bansa. Pero bago natin ipagpatuloy, huwag niyong kakalimutan ho na i-like, i-subscribe at i-share po ang ating YouTube channel. Muli, eto si Kuya Francis, ang inyong weather forecaster ngayong araw po ng Miyerkules, July 29, 2026. So dito po natin sisimulan. Ang low pressure area po na ating minomonitor ngayon ay nabuo po sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay merong lokasyon sa ngayon na 315 kilometers east of Borongan City, Eastern Samar. Ito po ay nasa unlikely ang category. Explain ko pong mabuti. Pag sinabi natin na unlikely ang low pressure area, pwede po itong malusaw anumang oras o pwede naman itong maging low chance na category po ng low pressure area. Pero itong low pressure area na ito, meron ng sirkulasyon ng hangin. Kaya nakakaapekto na po yan sa ilang bahagi ho ng ating bansa. Ito po, alamin muna natin yung forecast weather condition. Then balikan natin itong LPA kung madedevelop ba bilang mahinang bagyo. Sa tinatawag po natin ng forecast weather condition, ito po yung mga lugar na apektado ngayon ng low pressure area na unlikely ang category. Sa Eastern Visayas, kasama po ang Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Catanduanes, Masbate, Albay at Sorsogon. Ngayong hapon po ng Miyerkules hanggang sa gabi, asahan po natin ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Ito po yung kalat-kalat na pag-ulan na may kasama pong pagkulog o pagkidlat dahil po sa extension po o trap po ng low pressure area. Kaya naman yung mga lugar po, lalo na sa mababang area, sa mga lugar na binanggit ko, gayon din sa mga landslide prone area, mag-ingat po tayo sa banta ng mga biglaang pagbabaha. Kahit po unlikely ang category ng low pressure area na ito, kaya po nito magpaulan sa mga lugar na apektado. At yung mga mababang lugar ang dapat po nating alalayan dahil kapag LPA at sinabayan ng easterlies, napapadalas yung mga pag-ulan lalo ho sa hapon. Ito pa, sa area naman po ng Bicol region, ay inaasahan po ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa easterlies. Ito naman po, bumalik ang epekto ng easterlies o yung maalinsangang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Bagamat ngayon wala ang weather system natin na habagat o southwest monsoon dahil nangyari yung tinatawag ho natin ng monsoon break. Lagi ko sinasabi, pag nag-monsoon break, bumabalik naman o pumapalit naman yung easterlies o maalinsangang hangin na nanggagaling ho sa karagatang Pasipiko. Pero hindi naman magtatagal ang easterlies at hindi rin magtatagal ang monsoon break, babalik po ang habagat kapag may mga bagyo o low pressure area na nabubuo, pumapasok po sa loob po ng ating bansa. Ito naman po, sa area po ng Metro Manila at nalalabing bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao, mag-ingat din tayo sa banta ng mga localized thunderstorms. Ang localized thunderstorms usually bandang hapon yan at sa gabi ang nagiging epekto. At ang ating local thunderstorms, meron pong dalawang klase ho yan. Merong mahina at merong malakas. Yung delikado dito yung severe thunderstorms, yung pangalawa, na tumatagal pong ulan simula 1 hanggang 2 oras. Pero yung mahinang thunderstorms, 30 minutes hanggang 40 minutes at hindi naman ganong kalakasan po ang hangin. Ito po, dahil pa rin sa easterlies, sa area po ng Cagayan Valley, sa Aurora at Quezon, asahan po natin ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po yan sa malisangang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Babalikan natin yan ngayon. Ito pong tinatawag natin na Super Typhoon Dolphin na nasa labas ho ng ating bansa kasi marami po nagtatanong sa atin, Kuya Francis, etong Super Typhoon na nasa labas ng ating bansa masyado namang malayo. Bakit pinapangambahan po ngayon? At bakit po dapat pang i-update o ibigay yung informasyon? Ito po, yung Super Typhoon Dolphin po na yan, international name po niya. Ang magiging bagyo na susunod sa atin, tatawagin po Luis. So wag ho kayong malilito mga kababayan. Ito ay masyadong malayo at wala pong direktang epekto sa anumang bahagi ho ng ating bansa. At hindi rin yan papasok ng ating bansa. Kaya huwag kayong matakot kung may nakikita kayong update na Super Typhoon. Sabi, tatama daw sa Luzon. Hindi naman po talaga tatama yan dahil masyado pong malayo. Ang magiging epekto po
ng super typhoon na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility, ay posible po itong mag-create ng mga cloud cluster o kumpol na kaulapan sa paligid po malapit sa ating Philippine Area of Responsibility o malapit po sa Philippine Sea. Yun po ang tendency dahil sa lakas po ng epekto nito. Pero mismo itong bagyong to, itong super typhoon Dolphin na to, hindi po papasok sa ating Philippine Area of Responsibility o sa bansang Pilipinas. Ito naman po, sa inilabas po ng Pag-asa na tinatawag po natin na Tropical Cyclone Threat Potential, ito yung sinasabi na dalawang low pressure area na maganggaling nga po no, sa may bandang silangan. Ito po, sa pagitan po ng tinatawag ho natin mga kababayan ko, ng July 27 hanggang so Agosto, kahapon pa po ito, nakarang araw pa nag-start, ay may panibagong LPA po na manggagaling sa may bandang silangan. At yung isang LPA doon, mataas yung tsansa na maging tropical depression o mahinang bagyo. Pagitan naman po ng August 3 hanggang sa August 9, ito po yung first week po ng August. At lagi kong sinasabi sa inyo, first week ng August, meron tayong inaasahan na 2 hanggang sa 4 na bagyo na papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong sama ng panahon na ito, nakikita natin na madedevelop na bagyo. May madedevelop po na bagyo dyan po sa mga low pressure area na ating namomonitor. Bagamat medyo mahaba pa naman yung araw, medyo matagal pa, paghandaan at maging alerto na rin po tayo mga kababayan. Ito, tinatanong po sa atin ng mga kababayan natin, yung panibagong bagyo na papasok at mabubuo po sa ating Philippine Area of Responsibility, magiging super typhoon daw po ba o magiging malakas ho na bagyo? Kasi ganito po ang nangyayari kapag may nabuo pong mahinang bagyo, sinusundan na ito ng malalakas na bagyo o yung typhoon o super typhoon category, which is ganun po yung nagiging pattern ng mga bagyong pumapasok po sa ating bansa. And karaniwan, lahat po ng mga malalakas na bagyo ay nagre-record at hindi po nagkakaroon ng direktang tama o direktang landfall sa ating Philippine landmass o sa kalupaan po ng ating bansa. Pero yung mga mahihinang bagyo naman, yung mga tropical depression hanggang tropical storm, ay tumatawid po, manggagaling sa may silangan na tatawid sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Yung banta ng bagyong Luis ay inaasahan na mabubuo pa sa first week po ng August. So matatapos po ang month ng July, wala tayong inaasahang panibagong bagyo na mabubuo po. Ito po kasing low pressure area na na-monitor ngayon, no? Unlikely, bago ho yan maging tropical depression o mahinang bagyo, dadaan pa po yan sa pagiging low chance at sa pagiging high chance na category ng low pressure area bago po maging mahinang bagyo o bago po maging tropical depression. Ang tropical depression category 1. Ngayon, i-explain ko sa inyo mabuti yung iba't ibang kategorya ng mga bagyo para mas maunawaan po nating mabuti. Ganito pong ginagawa sa update ni Kuya Francis, sine-explain po natin na mabuti. Pagka category 1 po, ang bagyo po is tinatawag natin na mahinang klase lamang, no? O ito yung tinatawag natin na tropical depression. Kapag tropical depression, ito po ay nagtatlagay ng hangin na 35 to 62 kilometers per hour. Yung category 1 na category 2 naman natin, tropical storm, ito ay may taglay ng hangin na 63 to 88 kilometers per hour na lakas ng hangin. Category 3 natin, severe tropical storm, merong hangin na 89 to 117 kilometers per hour na lakas. Ang category 4, medyo malakas at ito ay life-threatening talaga yung hangin. Nagtataglagay ito ng 118 hanggang 184 kilometers per hour na lakas ng hangin. At ang super typhoon, yung category 5, yung pinakamalakas natin, is nagtataglay ng hangin ng 185 kilometers per hour pataas. 200 hanggang 250 kilometers per hour na lakas, doon po pumapasok yung super typhoon o category 5 na bagyo. Ito naman po, ang kaibahan naman po ng super typhoon, masyado pong malakas yung hangin pero kakaunti ho yung mga ulan na ibinibigay nito sa mga direct na lugar po na naaapektuhan ito. Ang mga mahihinang bagyo naman po tulad po ng mga tropical depression, tropical storm, category 2 pa rin po yun. Mahina ang hangin pero maraming ulan pong ibinibigay at idinudulot po nito sa mga direktang lugar po na naaapektuhan. Ngayon, no, bago natin i-summarize yung update natin, bigyan ko muna kayo ng mga paalala, no. Unang-una, dahil meron po tayong LPA na minomonitor at aktibo na ngayon ng easterly o malinsang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko, binabantayan din natin yung super typhoon na nasa labas ng ating bansa kahit malayo yan. Itinuturing pa rin natin na bantayan. Unang-una, kailangan mag-antabay kayo. Sa weather update ni Kuya Francis, umaga pa lamang po nagbibigay na ako ng update, no. Pangalawa ho, kailangan na linisin natin yung mga low-lying areas
sa Metro Manila, sa Visayas at sa Mindanao dahil po yung mga basura, mga plastic, pag yan ho ay bumara sa kanal, mabilis po ang pag-flow ng tubig at pagbaha. Yun po ang nagiging main cause ng biglaang pagbabaha o yung maraming basura. Pangatlo, i-ready po natin yung ating tinatawag na go bags. Huwag tayong bakampante po mga kababayan dahil nga po ang bagyo pabago-bago. Hindi lang kasi sa bagyo, no? May mga lindol din, may mga pagputok na bulkan. Dapat handa po tayo. Tulad ngayon, pabago-bago po ang panahon, iinit tapos uulan. Kahit walang bagyong malakas, nararanasan natin yung epekto. Marami nga naguluhan eh. Kung kailan naman daw po walang bagyo, saka naman daw nag-uulan. Kasi may iba't ibang factor yan. Meron tayong habagat, may easterlies, may mga LPA na mahina sa loob ng par na siyang nagpapaulan. At eto pa, isafety rin po natin ang ating mga importanteng gamit, mga dokumento at mga papeles. Lalo na ngayon, nagpapaulan ang low pressure area. Inaasahan na within the next 12 to 24 hours, hindi naman nakikitang magiging bagyo yan, pero magpapaulan po sa Eastern Visayas, Central Visayas at ilang bahagi pa po ng ating bansa. Kaya maganda naka-safety na sa mataas na lugar yung mga gamit natin, yung mga papeles, dokumento. Isiplak nyo po yan, no? I-plastic nyo para hindi po mababasa. At ito pa po, importante rin ho na mag-imbak at mag-stock po tayo ng pagkain na tatagal po ng pang ilang araw. Yung pang 3 hanggang 5 araw, yung mga kaya lang natin, no? Bigas, delata, itlog, yung mga bagay po na matagal na masira o ma-expired. Lalo na po yung mga nakatira sa malalayong lugar, malalayo sa syudad, yung mga nakatira malapit sa paanan ng bundok. Importante na lagi po tayong may stock po na pagkain. At ito pa panghuli, no? Ipanalangin natin sa Panginoon na ito pong Super Typhoon Dolphin ay hindi lumapit, no? Hindi pumasok dito sa ating paragamat malayo naman ito, mas maganda pa rin na ipag-pray natin yan para po tuloy mawala, mag-iba ang direksyon. Ganyan din isama natin itong LPA na huwag po ma-develop bilang malakas na bagyo. But sa ngayon naman, alam naman natin, hindi magiging malakas na bagyo yan. Pero iba pa rin kasi kung ipag-pray natin, no, para mas mabilis pong malusaw. Ganyan din po, no, ito, i-summarize natin yung update natin sa lagay ho ng ating panahon. Ngayong araw po, no, ng Miyerkules, lalo na po sa hapon hanggang sa gabi, dahil po sa low pressure area na unlikely ang category, makakaranas ang Metro Manila, ang Calabarzon, Bicol Region, Calapan, Marinduque, Romblon, kasama po ang Capiz, Bacolod, Cadiz, Escalante, Cebu, Bohol, Leyte, Samar, Dinagat Island ng mga isolated light rains, and may mga heavy rainfall yan pagdating po sa hapon at sa gabi. Kahit po wala tayong habagat, hindi lang kasi ang habagat ang nagpapaulan, no? May iba't ibang weather system tayo. Ang easterlies, kahit maalinsangang hangin yan, may kasamang ulan yan. At ito po, para mas maunawaan natin, ang easterlies po, hindi talaga yan usually nagpapaulan agad sa umaga, no? Sa umaga, sa tanghali, nagbibigay muna yan ng maalinsangang panahon. And then, pagdating po sa hapon, doon po bumubuhos yung mga pag-uulan dulot ng maalinsangang hangin. At minsan, sumasabay ang localized thunderstorms. Ito po, mas aktibo po ang mga local thunderstorms kapag merong easterlies o maalinsangang hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. Pag merong easterlies, mas mabilis po yung development po ng mga kumpol ng kaulapan o mga cloud cluster. Kaya nga kung mapapansin ho ninyo, etong nabuo po na LPA na unlikely ang category, wala ho yan sa ating tropical cyclone threat potential na inilabas po ng Pag-asa. Hindi ho yan nakita, bigla na lamang po nabuo yan. Dahil po yan sa moisture o sa init po na hangin dulot po nitong easterlies. Ngayon naman, may nagtatanong sa atin kung kailan babalik ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Ito po, ganito ang mangyayari dyan. Kapag ito pong LPA ay naging mahinang bagyo o tropical depression, unti-unti pong babalik ang epekto ng habagat o southwest monsoon. Actually, nandyan naman yung habagat, no? Nandun lang tayo sa tinatawag na monsoon break o yung pansamantalang paghihina nito. Pero kapag lumakas itong LPA at naging isang ganap na bagyo, magkakaroon ho ng tinatawag na rapid intensification. Sa mga hindi po nakakaalam, ang rapid intensification po sa isang sama ng panahon ay yung mabilisan pong paglakas, no, ng habagat or bagyo man yan. Dito naman po sa LPA na unlikely ang category, naka-green pa rin yan, no? Hindi naman po ito nakikita na magkakaroon ng tinatawag natin na rapid intensification kasi walang ibang weather system na magpapalakas dyan sa LPA na yan kundi po ang habagat. In-explain ko ng mga nakarang update ko, nalalakas lamang po ang LPA
o itong low pressure area kapag malakas ang epekto ng habagat. At ang habagat ay lalakas kung malakas po ang LPA kung may bagyo po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito kasing easterlies, hindi yan nagtitrigger sa LPA para po lumakas kasi maalinsangan o mainit po yung kanyang hangin. At iba po kasi yung pasok ng hangin ng easterlies, no? At hindi yan nagkakaroon ng direktang epekto para lumakas po etong habagat. Kaya naman po, lagi ko sinasabi, itong papasok po naman ng August, meron tayong 2 hanggang 4 na bagyo. Kaya kinakailangan mapaghandaan na po natin ngayon. Huwag po tayong maging kampante. Yung mga pangalan na naman ng bagyo na susunod po na ating i-monitor, yung susunod po yung bagyong Luis, no? O yung Luis. Ang susunod naman, Maymay, Neneng, Obet at Pilandok. Eto, wala pong ginalaman ng pangalan ng bagyo kung ito yung magiging typhoon o super typhoon. Lagi kasi sinasabi ng mga kababayan natin, no? Nako, Luis, malakas yan. Tapos pangalan pa ng lalaki. Maymay, malakas, super typhoon kasi pangalan ng babae. Wala akong kinalaman. Hanggat hindi po kasi lumalabas yung tinatawag natin na area of probability ng isang sama ng panahon o ng isang bagyo, hindi po natin mapatrack yung intensity and forecast nito. Hindi natin mamamonitor kung yan ay magiging malakas ho na bagyo o mahina. Pero sa ginagamit po natin na weather model doon sa advanced weather forecast natin, umaabot lamang po yun ng 5 araw hanggang sa 7 araw na forecast. And then pag lumagpas na po doon, hindi na po nakikita kung magiging mas malakas pa yung mga bagyo. Kaya nga minsan, no, matagal pa o malayo pa yung bagyo, nakikita na natin kung magiging malakas o magiging mahina. Kaya po wag tayo magbibigay ng sabi na malakas ito o mahina hanggat wala pa po o hindi pa nabubuo etong mismong bagyo. Muli mga kababayan ko, ito si Kuya Francis. Ito muna ang ating forecast weather condition o lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Miyerkules, July 29, 2026. Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lagi. And bago ko tapusin, baka makalimutan natin itong ating Bible verse ngayong araw po ng Miyerkules. Ito po matatagpuan sa John 3:16. Ito ang sinasabi para sa mga hindi pa nakakaalam. Gayon na lamang ang pagsintaw, pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak bagkos ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Mga nanay at tatay ko dyan, mga senior natin dyan, mga OFW, eto yung kuya, mahal po tayo ng Panginoon at magtiwala lamang po tayo. Yan lamang po, update natin ngayon. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.